Hello again, and again. Bago patawa na tayo kada. Share your story, Ronnie Harrowell. At huwag niyo kalimutan mag-like at mag-comments sa comment section. Pero dapat pakitapusin muna ang ating video. Then, para maintindihan niyo po ang ating pag-usapan ngayon dito sa video reaction patungkol po sa BCG Boys of DPWH. Sino ba itong mga ito? Right. Well, ngayon po ito'y ating video reaction ay patungkol po sa ating senator, no? Ay talagang hinayag na, nilampaso na at talagang hayag na po talaga itong BCG Boys. No, sino ba sila ito? Hindi lang pala tatlo kundi 5 po sila. Hindi lang po pala si engineer sa sino ba to? Alcantara. Ay, nako. No, si Engineer Alcantara. And, siyempre po si Hernandez, na isang engineer rin po. No? Ngayon, isa din po, dyan si GP Mendoza, na isang engineer din. May dalawa din pa pala. Kaya po sila po 5. No? Kumbaga sa basketball, kailangan po talaga 5 versus 5. No? Ganun po talaga ang liga. Alright, mga pimuta tayo. Kapi-kapi. Well, hindi na po tayo magtatagal kasi mahaba pong video na presentation po na ating pong panoorin tungkol po sa kay Senator Lacson, no? Or Senator Panfilo Lacson na bagong palit po kay Senator Marcoleta bilang chairman po ng Blue Ribbon. Yan pong sinasabi ko kasi nung napanood niyo po ang bago kong video ay patungkol po sa bakit biglang nagpalit, no? Hindi naman natin alam yan kung ano po talagang purpose dyan But anyway, importante, wala po tayo, bahala sila dyan. Ngayon, pag-usapan po natin, titingnan po natin itong ang na-present po ni Senator Panfilo Lacson sa plenary po doon sa Senate nung nakarang araw. Kaya very good and very excited po ako dito. Sigurado din po malaking malalaman nyo. Okay, malaking malalaman nyo. Right. Kaya abang-abangan na po at huwag kukurap ang inyong mga mata dahil po marami po kayong malalaman dito ngayon sa videong ito. Alright, sige. Hindi na po tayo magpatatagal. Pero bago yan, ay pating pakilala muna mga sinasabi pong mga walang iba kundi ang BCG Boys of the PWH. Yan po. Sa casino. Yan pa sila, no? Ang laki ng pira. So, 11,719, 11 million pala, hindi na 11,000. Grabe. Ayan, grabe, no? 320 million, 4 million lang. 4 million lang, 189 million, 7 million, basta million to. So, ibig sabihin, yan po ang natawag nating BCG Boys of DPWS. Ano ba talaga ang BCG Boys? Alright, si Senator Panfilo Lacson po ang magsasabi niyan kung ano bang ibig sabihin ng BCG Boys. Okay? So, wag kukurap. Okay, nandito muna tayo at ating po papasukin ngayon ang ating senators na talagang pinaghirapan niya na kanyang ginawa ito at talagang buong sikap niya po ito ginawa para po tayo'y may matutunan at makikita po itong malaking napakatibay ng ebidensya po sa kanila. Right? So, okay, let's go na. Handa na ba tayo? Dahil panda na rin po ako. Sige. Basta manood lang po tayo. Pakinggan po natin maigi kasi ang minutes po ito ay I think that is 9 minutes itong talumpati ni Senator Lacson. Pinutol ko lang, mayroon pa kasing sunod ito. Bali siguro 3 parte ng video na ito na hilalatag po ni Senator Lacson kasi hindi lang po ito, actually hindi lang po sila ito kundi mas may mataas pa po talaga na talagang gumagawa. Okay. Sige.
Alright, ito na po ang ating pong pag-uusapan patungkol po sa mhm. We delved so deeply into the web of corruption involving the culprits behind the notorious Bulacan flood control disaster. Sa lalim po ng inabot ng aming pagsisiyasat, sukdulang nakakarimarim na ang aming nadiskubre. These DPWH officials reached the lowest of the low and the highest of the high in the many corners of casinos across the country. On top of their multi-million peso wristwatches, signature clothes, and sneakers, and whatever else lavish lifestyles, these 5 erstwhile DPWH officials of the Bulacan First District Engineering Office gained them a moniker, BGC Boys. Not Bonifacio Global City Boys, Mr. President, but rather the Bulacan Group Actors as they have been known. Yan pala yung sasabing BCG Boy, Bulacan Group of Contractors. Sila pala yung contractors, no? To casino employees. Hindi tambay ng high street sa BGC ang mga ito. Hell Street siguro, Mr. President. At siyempre, nagtatago sa mga aliases ang BGC Boys. Let me do a roll call. Complete with valid identification cards like driver's licenses from the Land Transportation Office, but this is a separate matter to be investigated, my distinguished colleagues. Ang kakasibak lamang na DPWH OIC Assistant Regional Director ng Region 4 at dating District Engineer ng Bulacan na si Henry Alcantara alias Joseph Castro Villegas. OIC District Engineer ng Bulacan, First District, Bryce Eric Hernandez alias Marvin Santos de Guzman. Assistant District Engineer, JP D. Mendoza alias PJ Castro Asuncion. DPWH Engineer 2 RJ Dumasic, introducing himself as a contractor from Sims Trading Corporation with alias Sandro Bernardo Park at Edric San Diego as himself. They may hide their identities, but having spent practically all my law enforcement years conducting intelligence and investigative work, I know criminals when I see them. No matter how real-looking their IDs are, no matter how long I know criminals when I see them. Yan sabi ni Senator Panfilo Lacson. Lagot na sila. Ako! they were able to thrive in the shadows, no one can shield them from the day of reckoning that they deserve. Lalong-lalo na kung lantaran at walang pakundangan na ang pagnanakaw at paglustay ng kaban ng bayan, Mr. President. Base sa mga dokumentong nakalap namin mula sa PAGCOR, malulula tayo sa laki ng halagang naging talo sa kasino ng 5 ito. 950 million in gross losses, Mr. President. Base ang mga ito sa official at validated na record mula mismo sa 13 kasino sa Metro Manila, Cebu at Pampanga. Halimbawa, itong si former Assistant District Engineer at OIC, District Engineer Bryce Hernandez alias Marvin Santos de Guzman, mayroong gross losses sa mga kasino na 435 million pesos. Halos hindi sila nagkakalayo ng OIC Assistant District Engineer niya na si JP Mendoza alias PJ Castro Asuncion na may 418 million pesos sa nakabuwang talo sa iba't ibang mga kasino. Ang former District Engineer na si Henry Alcantara na hindi naman tumanggi na pumapasok at nagsusugal sa kasino ay nakapagpatalo ng 68,000 pesos pero bilang Henry Alcantara lamang. Ang mas malaking bulto ng kanyang talo habang nagtatago sa kanyang alias na Joseph Castro Villegas ay tumataginting na 6.7 million pesos in gross losses. Hindi rin natin sinasantabi ang milyones na pinatalo ng mga DPW's employees na nagpapanggap na contractors na sina Project Engineer RJ Dumasig alias Sandro Bernardo Park na may gross losses na 6.9 million at Edric San Diego alias himself or as himself na may losses na 42.4 million pesos.
Akala siguro ng mga ito ay maaari silang manatiling multo o incognito. Ito ay isa lamang sa tambak na pagkakamali nila, Ginoong Pangulo. Interestingly, mukhang may kakaibang milagro ang dumapo sa tropang BGC Boys sa isang kasino sa Newport World Resort sa Pasay, kung saan sila ay tumabo ng daang milyong pisong panalo mula August 31, 2023 hanggang April 4, 2024. Henry Alcantara, 4.7 million pesos. Bryce Erickson Hernandez, 189 million pesos. JP Mendoza, 320 million pesos. RJ Dumasig, 7.37 million pesos. Edric San Diego, 11.7 million pesos. Sinuwerto nga ba sabay-sabay na nanalo ang mga ito, Mr. President? O baka naman money laundering scheme? May report kami at ito ay amin pang binabalidate na peke lang ang pagdeklara nilang panalo. How so? Magpapalit ng cash into casino chips. Pero pag natalo ng kaunti, pupunta sa cashier para mag-cash out at ideklarang panalo ang pinagpalitan nilang chips. Smart? Your guess at this point is as good as mine. Sa Okada naman, may naka-record na one gaming activity mula October 17 to 18, 2022, sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez, RJ Dumasig at JP Mendoza, na kung saan maliban kay Henry Alcantara na nanalo ng 301,000 pesos, umuwing talunan ang ibang BGC Boys dahil sa total losses na 1.75 million pesos. Mr. President, let me show you the record of cash to chips and chips to cash transactions of the BGC Boys sa mga kasino na pinasyalan nila mula taong 2023 hanggang 2025. Henry Alcantara, alias Joseph Castro Villegas, cash to chips, 1.1 billion 428,170,000. Yes, Mr. President, you heard it right, my dear colleagues. B as in billion, hindi M or million. Cash to chips, 997,765,000 pesos. Bryce Hernandez, alias Marvin Santos de Guzman, cash to chips, 659,910,000 pesos. Chips to cash, 1,385,360,250 pesos. JP de Guzman, alias PJ Asuncion, cash to chips from 2023 to 2024, 26,500,000. Cash to chips, 2023 and 2024, 280,093,500 pesos. In this regard, my office has submitted their names and aliases to the Anti-Money Laundering Council since casinos are covered persons under the amended Anti-Money Laundering Act. Hindi pa po dito nagtatapos, Mr. President, ang kanilang mga kabulastugan. Sa aking naunang privilege speech noong August 20, 2025, nauna ko nang nilarawan base sa aming sources ang mag-among sina Alcantara at Hernandez na may parehong level ng pagmamahal sa pera. Itong si Bryce Hernandez, nagkalat na nga ang kanyang mga larawan sa social media dahil sa kanyang kabulastugan. Aba, hindi man lamang nahiyang pumasyal-pasyal sa isang kasino sa Metro Manila hanggang noong September 1, 2025. Habang naghihiring ang Senate Blue Ribbon Committee, si Bryce nasa isang kasino nagsusugal. Ang ibang BGC may record pa hanggang noong nakarambuan ng Agosto sa paglalaro sa mga kasino. Suma total, habang lubog pa rin sa tubig baha ang mga taga-Bulacan, mga pangungurakot na mga ito, at kahit booking na mismo ng Pangulo ang kalokohan, sigip ang pagpasasa ng BGC Boys sa pagwawaldas ng pera ng taong bayan. Walang kahiya-hiya sa katawan. Wala pong konsyensya ang mga ito, Mr. President. Kung gara pala ng pagwawaldas ng kaba ng bayan sa mga kasino, lalong gara pala ng kanilang pagduduktor ng mga dokumento para makapagnakaw. Over the past week,
We carved hundreds of pages of documents, each page painting telltale signs of how deeply entrenched corruption has become in the BGC kingdom. Patterns emerged not by accident, but by elaborate design, a framework of rigged and questionable biddings, impossible timelines of completion, manipulated progress reports, and falsified public documents. Certainly, these are not clerical errors, Mr. President. These are fingerprints of a system perfected over the years to pocket billions of funds at the expense of our people's safety and welfare. Grabe, lantara na talaga, no? Hindi ito biro eh. Mga ganitong pangyayari sa talagang grabe naman. We delve so Sarap deeply pala talaga into eh. the web of corruption involving the culprits behind the notorious Adjust ko siya. Okay, wait lang. Oh, verification nyo, card may mga ID po sila talaga, no, na pinagawa sa LTO na iba-ibang pangalan. Actually, nung second na Blue Ribbon Committee. Excuse me. Anyway, sorry ah. Anyway, may pinagawa talaga, no? May binayaran sa taga sa LTO. Dapat pati LTO siguro. Anyway, iwan ko lang. Kung madadamay pang LTO dyan. Yun na naman eh. Alam naman natin sa loob din ng LTO. Anyway, talamak din yan eh. Ay, nako. Hirap na magsalita. Anyway, yan po ang nangyari at talagang nilatad po talaga ni Senator Panfilo Lacson. At ang pinakamagandang ebidensya po talaga na nandito, yung fingerprint nila. Kahit na, yan o, yung katapusan dyan, nakita nyo, yung fingerprints of a system perfected over the years to pocket billions of funds at the expenses of our people's safety and welfare. So, na Dr. Manila, pero yung fingerprint ay hindi po mawala. Ito po itong problema eh. So, yan po. Nahuli sila dyan. Yan pong pinakamabisang matibay na evidence po. So, ayan na. So, next naman natin ito na ating panoorin ay yung talaga yung mga pinakamataas talaga na yes, no, na mga sa DPWH. So, I'm so excited to show also, no, kasi habang pinapanood ko yung sa plenary ni Senator Lacson, kung kayo nanonood, ay talagang grabing talagang mamangha ka talaga, no. O, tulad ng nangyari sa Senate Blue Ribbon ay talaga grabe. Woo! Grabe talagang kawawang kayo, mga Filipino po, na tayo mga taxpayers, lalo na po yung mga FW, malaki talaga kanilang yung mga taxes. So, I'm so sorry po talaga, ganun po talaga ating Pilipinas. Mayaman pa lang Pilipinas, no? 'Di ba? Mayaman talaga ang Pilipinas, napakaraming pira. So, kaya hiram sana ang Pilipinas sa Korea, hindi na po papairamin dahil po sa grabing korupsyon. Alam niyo naman kasi pong Korea, napaka-stricto po 'yan. Well, dito na lang po tayo. This is the BCG Boys of the PWH na hinayag po ni Senator Lacson, at maraming po salamat po Senator, no. Sana po manaig kayo, although nagtatampo din po ako kasi gusto ko talaga si Senator Marcolita, pero okay, sige, tingnan natin kung kaya nito, at sana nga na wala pong hukos-pokos, na sana wala pong makikialaman, no. At alam nyo kasi mayroon pong bubunyag din si Senator Lacson, no, parang kasi mayroon pong yung sa video reaction din natin ito. Okay, commentary po. Kasi alam nyo, may contractor talaga na pupunta doon sa opisina talaga ni Senator Jinggoy Estrada sa kanyang secretary. So, yan pa yun. Hindi pa yun sigurado chismis pa lang yan pero clarification po yun. Pero para sa akin, speculation pa rin yan.
Kaya ingat-ingat, wag po tayong mag-judge muna. Ako hindi, ayaw ko mag-judge na habang wala pa po yung talagang tunay na evidence. Okay? Kahit po kay Senator Villanueva, ako'y naniniwala naman po kay Senator Villanueva. Siyempre si Senator Jinggoy nakaranas po ng plunder, pero siyempre wag po tayong mag-judge, no? Hindi po natin alam behind niyan, di ba? Kung ano po talaga, no? Pero may natuklasan daw sabi ni Senator Lacson. Anyway, mahaba na po. Next time na natin pag-usapan yan. So, yon po ang inayag na next naman po natin pinakamataas ng DPWH na i-reveal po natin. Maraming salamat po and may the Lord bless you. Salamat sa buong suporta ng aking channel. Share your story, Ronnie Harbel. Bye-bye everyone and God bless you all. See you the next video natin pag-uusapan. Alright!